Shoutout kay Katsakino, Dukusin, Juan Solege at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Barangay Ginebra ay hindi pa sumusuko dito sa kanilang attempt na makuha itong si itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil mukhang gusto nitong Barangay Ginebra na isa pang additional big man. Nakikinita na nila na itong si Japet Aguilar marapit na magretiro at kung meron kang Isaac Go at Kit Datu, batang-bata yung frontcourt ng Barangay Ginebra kapag nagkataon. Pero ang problema, sino naman ang maibibigay ng Barangay Ginebra para dito kay Kit Datu? Well, nandiyan si Ben Adamos pero kakukuha lang dyan ni Coach Tim Cone kaya sa tingin ko malabo na ibigay na yan dito sa Rain or Shine. At sa tingin ko hindi sasapat si Adamos bilang kapalit ni Kit Datu dahil kung pag-uusapan natin yung lakas ng katawan, mas matindi itong si Datu at syempre yan ang hinahanap ni Coach Yengyao para may panggwardiya kay Junmar Fajardo. Ngayon, siguro kung kasama ang Northport o Terra Firma doon sa trade, baka mapa-oo ditong si Coach Yengyao lalo na kung bibigyan ng tinatawag na draft pick dahil alam natin yan naman talaga ang gusto nitong si Coach Yengyao palagi. Mabigyan ng mga draft pick para magamit niya in the future. Alam natin, ganyan na ginawa nila kaya nila nakuha itong si Kit Datu. So abangan natin kung ganyan ang magiging sitwasyon. Ang maliwanag dito, itong si Coach Yengyao ay hindi naman yan nagpapalugi dito sa SMC. So abangan natin kung matatanggap nila o magiging katanggap-tanggap itong i-offer ng Barangay Ginebra. Kung isasama ng Ginebra doon sa trade itong Terra Firma o Northport, yan, baka mapag-isip-isip si Coach Yeng. Pero sa ngayon, kung straight up, walang maibibigay ang Barangay Ginebra para dito kay Kit Datu sa tingin ko lang. Kaya mukhang kailangan pag-isipan muna mabuti ng management ng SMC ang kanilang balak tungkol sa bagay na ito. Ang San Miguel Beer daw ngayon ay tinitignan kung makakausap nila itong Terra Firma para mahingi yung first round draft pick nito sa susunod na PBA draft. Yan daw ngayon ang pinag-uusapan ng San Miguel dahil gusto na nila mag-reveal para sa kanilang future. Siyempre San Miguel malakas pa rin na team yan pero ngayon daw ay tinitignan nila kung sila ay makakakuha ng first round draft pick ulit. Nagawa na nila yung dati sa Terra Firma itong si CJ Perez at si Christian Stan Hardinger at ngayon ay mukhang yan na naman daw ang kanilang binabalak dahil gusto raw ng San Miguel Beer na mapanatili yung kanilang pagiging dominant dito sa PBA at ang pinakamadaling paraan dyan ay ang pagkuha ng mga draft pick dito sa Terra Firma Jeep. Tignan natin kung ito'y matutuloy nga. Pero mukhang maliwanag dito, itong San Miguel ay patuloy dito sa kanilang mga pinaplano. Mukhang matindi yung kanilang future plans ngayon dahil gusto siguraduhin ng San Miguel Beer na mananatili sila na competitive kahit na sabihin natin na tumatanda na rin itong si Junmar Fajardo. Ngayon, itong San Miguel Beer, bukod dito sa pagkuha ng big men, ay titignan nila kung sino-sino pa yung mga players na posibleng sumama next year sa draft. Alam natin ito si CJ Lane, baka sumama na yan o kaya ito si Michael Phillips, si Will Gosung at malay natin itong ibang players ng Japan Billy katulad nila Kobe Paras ay sumama na. Baka itong si Dwight Ramos hindi natin masasabi. At yan ang dahilan kung bakit gusto ng San Miguel Beer na makuha na yung draft pick nitong Terra Firma Jeep. Yan ang aabangan natin kung ito'y matutuloy. At ang maliwanag dito, mukhang itong San Miguel, Magnolia at Ginebra ay nagpe-prepare dito sa kanilang future at yan ang dahilan kung bakit sa ngayon pa lang katatapos lamang ditong draft at hindi pa nag-uumpisa ng bagong PBA season ay naghahanda na sila sa pagkuha ng mga susunod pa ng mga player.